Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminary Edition. At ngayong araw po ay November 3, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Visible Church. Nakikita ba nila si Kristo sa buhay mo? And yung scripture po natin ngayong araw is 1 John chapter 4 verse 12. And sabi po dito sa ating concept na visible church, the visible church is the earthly expression of God's presence. It embodies His love, grace, and truth in intangible form. Through acts of compassion, unity, and holiness, the invisible God is made visible to the world. As the body of Christ, the church reveals His character and makes the spiritual reality of His kingdom known. Matthew chapter 5 verse 14 to 16 and John chapter 13 verse 34 to 35. And isa po dito sa ating 1 John chapter 4 verse 12, walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. And isa po dito sa ating teachings na first, we are the visible manifestation of God. Sabi po dito na tayo daw po yung talagang nakikita na manifestation or nagawang bagay talaga ng ating Panginoong Diyos. Na dun niya na-express yung earthly presence, na-express niya sa atin yung earthly presence niya in our body na talagang nakikita. And teaching number 2, we ought to love and extend grace. Sabi po dito na apply po natin sa sarili, apply po natin sa life natin na kung tayo po yung visible manifestation ng ating Panginoong Diyos na nakikita talaga, is dapat nga na i-apply natin sa lahat ng mundo or pakalat natin sa lahat ng mundo yung love and grace na pinapakita niya sa atin. And teaching number 3, we make the spiritual reality become tangible. Sabi po dito na yung spiritual reality ng ating Panginoong Diyos o yung nasa ating mga puso and isip ay dapat na i-extend talaga natin national, and na yung tangible is na mapapakita natin yung love, grace, and truth niya sa lahat ng bagay and sa compassion, unity, and holiness na talagang visible yung ating Panginoong Diyos sa buong mundo. And application number 1, extend the love and grace of God. Ayan nga po. So, dapat na-apply po natin sa buhay natin, sa sarili natin, na dapat na makita sa atin yung ating Panginoong Hesukristo at Panginoong Diyos sa ating buhay na talagang siya yung lumalakad sa life natin. And application number 2, embody the character of Jesus. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na dapat yung character or kung tayo man yung talagang nasa Kanya, dapat nakikita sa atin yung mga kagalawan ng ating Panginoong Hesukristo. And application number 3, echo the voice of Spirit residing into you. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin ay sa life natin, dapat yung voice ng ating Spirit na nanggaling sa ating Panginoong Hesukristo is talagang nandun yung voice niya na ipakalat talaga sa lahat ng mga unbelievers yung mga gospel niya and word niya. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.